Okay guys, welcome back to my channel. Okay? Yeah. Hirap pag yung mahaba buhok. Talagang kailangan ingatan. Yan. Guys. May nag-ano sa akin tawag dito. May nagtanong, Sir, ano ka ba? Bakla daw ako, bakla o gay? Gay daw ako? Teteng, kumot mahaba buhok kay gay na, no? Mas mahaba ang buhok kay gay na, no? Okay. Dati ang buhok ko, platap. Ayun, nung nagsimula ako, ang buhok ko, platap. Yung plat na plat yung buhok ko, no? Plat yun. Nung pag nabagsak ng butike, patay, no? Tusok. Yun yung tinatawag na platap, no? Yun ang buhok ko. Ngayon, nag-long hair ako. Ayan, long hair, no? Hindi ko mo sinabing long hair, bakla na, no? Hindi sa lagay, sasabihin nyo, si Kristo'y bakla, kasi long hair. Huwag kayong ganyan, ha? Depende, pa yung mga bakla ngayon, nagpapahaba talaga ng buhok, ano? Papahaba talaga ng buhok, ang mga bakla. Diba? Hindi kumot mahaba ang buhok, bakla na. Okay. Naging malinaw. Diba? Hindi kumot mahaba ang buhok, bakla na, ha? Tandaan nyo guys. Okay. Yan. Kaya mahaba ang buhok ko, guys. Ganito yan. Dapat nga magpapagupit ako nung nasa Banawa ko. Sabi ko, magpapagupit na ako kasi mahaba na buhok ko. Sabi ni Lola Pani, yung Lola Ermetanya, manggagamot ka, wag mong paputulan. Bakit kaya? Basta wag mong paputulan. Yun, hindi ko pinaputulan hanggang sa humaba na. Si Lola nagsabi nun, wag mong paputulan kasi nanggagamot ka. Ay, nasabi sa akin. Ganun po ba? Sige po. Kaya hanggang ngayon, nakakailang balik-balik na ako sa Banao. Hindi ko na pinaputulan talaga. Hanggang sa humaba na siya, guys. Ano, humaba na, no? Yan. Kasi sinisip ko nga, dahil nalalagas na buhok ko, baka mamaya pangit ng tingnan dahil mahaba nga siya, tapos panot na yung dito ko, no? Pero ano na ako ngayon, sa darating na November, yung birthday ko na, bali, 51 na ako, no? 51. Oh. Siyam na taon na. Ano na ako, senior citizen. No, senior citizen na ako. Kaya, okay guys. Basta tandaan nyo, sa nakakita na, mahaba buhok ko. Baka sabihin nyo, bakla na naman ako, gay ako, Hindi, okay guys. Bali, ganun lang talaga. Ayun, magtatanong ka lang ang pangit pa ng tanong mo, no? Pero bakla ka ba o gay? Mahaba lang ang buhok kaysa namang kalbo o panot. Oy, pasensya sa mga kalbo Kaysa naman pero umot mahaba buhok, gay na, no? Hindi ganun. Hindi sa lagay, si Kristo mahaba ang buhok, gay na. O bakla ba si Kristo? Long hair yun. O yung mga ibang pa noon, long hair dahil hindi pa uso barbero. Diba? Ayun ang doon. Talagang pinahaba, Okay guys. Hindi ba pwedeng ipon Nalagaan ko. Kaysa naman, ko. Maano na nga rin, manipis na rin yung dito ko. Kaya nag-isip pa rin ako ng mga pahaba na yun. Kaya nanonood ako sa mga online na pampahaba, o pampakapal ng buhok. Para hindi mapanot. Yan. Okay guys. Shoutout po sa lahat, Shoutout po. Siguro sa sunod na vlog ko ipapakita ko yung mga mutya kong mga nasa akin, yung mga pangsariling gamit ko, ipapakita ko kasi hindi pa ako nag-hunting talaga ng mutya. Ayun, puro kasi, ang dami kong ginagawa. Okay guys. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa ano ba ang ang engkanto
elemento, maligno, impacto. Yan. Magkakaiba sila, magkakaiba pala, no? Yung mambabarang mangkukulam, magkakaiba. Yan. Magkakaiba, guys. Yan, pag-uusapan natin yan, guys. Kung ano ba mga pinagkaiba nila, no? Kaya ngayon ko lang nalaman nung ginamot ko yung anak ko kung ano pinagkaiba nila. Ang maligno, no? Ang maligno po, sagad na sa kasamaan. Yan. Hindi sila pwedeng pagkatiwalaan. Yung hindi mo sila pwedeng patawarin, no? Pag nahuli nyo o mga albularyo o mga mga baguhan o mga datihan, hindi pala sila pwedeng pagbigyan. Kailangan mo talaga silang patayin. Kasi sagad na sa kasamaan yung ginagawa nila. Kasi maraming video yung sa anak ko eh. Kaso nga lang, hindi ko na isinama yung iba dahil mahaba, Mahaba, baka magsawa yung tao. May nag-video rin yung anak ko, kaya nakabukod yung video na yon. Pero anak ko pa rin si Dakdak ang inaano ko, Pwede kong i-vlog yun o pwede kong ilabas, Pwede kong ilabas. Kasi anak ko naman yun For privacy sa akin naman yan, Ang hindi lang, yung iba kasi, ang dami kong mga nagamot pero hindi ko inilalabas sa vlog kasi for privacy nila, ayaw nila makita ng media ng buong bansa, Kasi kakahiyaan nila, gano'n. Ayaw nila. Merong pwede naman. Halimbawa, kung sakaling gusto kong ilabas, tatanong ko sila kung pwede kong i-vlog, Pero yung iba, kalimitan, wag niyo pong nakakahiya po. Ganon kasi yung itsura nila, yung tarasan nila, tsaka yung bahay nila, minsan ganon. Ayaw. For privacy. Kaya, yung ibang mga video ko, ay hindi ko po yung mga ginagamot ko, hindi ko po inilalabas sa vlog o sa YouTube o sa FB, Hindi ko inilalabas. Eto na guys, nung ginamot ko nga yung anak ko, wala pang sounds, Wala pang sounds. Kasi yung kapitbahay namin may birthday, nagpakuha ng karaoke. Ginamot ko yung anak ko kasi kailangan kong gamutin Kailangan kong gamutin dahil pwedeng mamatay yung anak ko Pwedeng mamatay, dehydrate na siya, mamatay na siya Konti na lang, Mabuti na agapan ko, Kasi inan namin sa emergency. Walang findings dun sa dugo, sa ihi. Yung sa dumi meron, bacteria, maaari meron, Yung sa baga niya, normal. Lahat puro normal, Wala akong nakitang findings na sakit, wala. Pero hirap na hirap huminga yung anak ko, sinabi normal lang daw, Siyempre ako naman po naniniwala ako sa mga doktor. Naniniwala po ako diyan. Kaya nga inuna ko muna sila do sa doktor kung kasi inagapan ko doon yung masaksakan siya ng dextrose. Kasi wala pa siyang pagkain sa loob ng katawan dahil pag kumakain siya isinusuka lang. Kaya kailangan siyang kapitan ng dextrose. Kaya kailangan din pong ipa-doktor, Kaya nga po ako naniniwala ako sa doktor. Tapos kailangan niyan yung sa oxygen, Mahabol yung hininga. 'Yun. Kaya yun emergency, kaya nga tawag ito, na-save. Na-save yung buhay, Ibig sabihin, nadugtungan, Kasi hindi ka wala laman tiyan mo, wala kang kain-kain, 2 araw na. Pinakabitan ko na siya ng dextrose para miski hindi siya kumain, parang busog siya. Ganon, dextrose. Yun ang pinakapagkain niya, yung dextrose. Bali, nakadalawang dextrose siya Kasi, ilalabas din siya dahil walang findings, Guys, walang findings. Ayun na, ito. Uwi kami sa bahay. Inatid sa bahay. Yun, nagasusan lang, Naman kung anong mga gamot. Yun, tas yung mga pinabiling mga gamot. Yan, yung mga gagamitin, ganun. Ayun, tapos guys, bali, ginamot ko. Yun, gamot ko. Una, nahuli ko isa, pinatay ko. Sunod, 3. Sabi ko, ilan sila? 3.
sinungaling sila, hindi sila nagsasabi ng totoo, no? Ang mga ang mga engkanto. 'Yun ang pinagkakaiba sa ng maligno, no? Iba yung maligno sa engkanto, no? Ang maligno, hindi sila pwedeng pagkatiwalaan, talagang sagad sila sa kasamaan. Hindi mo siya pwedeng patawarin, kailangan mo siyang patayin. Kasi hawak na sila ng kadiliman ni Satanas, no? Hindi katulad ng engkanto, pwede silang magpatawad. Oo, pwede silang magpatawad. Pwede mo silang pakiusapan. Yan ang mga engkanto, no? Pag humingi ka ng sorry o patawad o mag-alay ka o magano ka, nagbabago yung isip nila. Meron silang kabutihang pa rin, taglay. Pero ang maligno ay wala po. No, yun po ang pinagkaiba nila. No, yun po ang pinagkaiba na walang patawad tong mga maligno. Sila pala yung mga namatay na tao na humingi ng katarungan na wala man lang talagang masama na sila. Katulad ng mga nagbikte. Yan pala yung mga maligno. Katulad ng tiyanak na inilaglag, no? Na namatay. Yun, tiyanak. Ibig sabihin, maligno tawag dyan. Diba? Iba naman sa engkanto. Engkanto, meron tayong tinatawag na kapre. May tinatawag tayong tikbalang. Engkanto yung mga yan. May tinatawag tayong duwende. Engkanto yan. Sila meron din silang mga masasama at meron din silang mabubuti. Pero sila, pwede mong pakiusapan, pwede mong pagsabihan. Pwede mo rin silang hindi patayin, pwede rin silang patayin. Ganoon. Ang naman, iba naman sa magkaiba ang engkanto at saka maligno. Magkaiba talaga. Yung naman, impacto. Ang impacto naman, yan naman ang tinatawag nating aswang. Yan. Impacto tawag dyan, aswang. Yan guys. Ngayon, yung aswang, yung sila, parang werewolf, yung mga ganyan, impacto yung mga ganyan. May tinatawag manananggal, tik-tik, o ano pa man yung mga impacto yung mga yan, no? Yan. Nag-anoan yun ng mga hayop yung ganyan. Impacto tawag dyan. Okay. Maligno, engkanto, impacto. Yan. Ano pa isa? Iba naman pala sa kulam, barang. Kasi nagtataka ako, kaya naging magkaiba ang maligno at sa engkanto. Ang maligno, pag tinignan ko yung pasyente, ang maigsi ay kanan. No? Kanan. Sabi ko, maligno ka pero maigsi ang kanan. Yun. Kaya nalaman ko na pala sila, mga tao na inabandon na. Tawag doon, Kaya pala kanan. Tao sila na namatay na. Tapos mga kaluluwang gala na mga masasama. Yan, ganyan. Yung mga hindi na bindisyonan, yung mga nagpakamatay, nagbikte. Yung mga napatay nilang nagbikte, yun mga nagiging kasama nila na gumagawa na rin ng masama. Ang dami kong pinatay na mga maligno, guys. Yung mga siguro nasa 30. Tagal. Kaya itong inilabas ko sa sa Facebook. Lang yung kumbaga hati-hati na, putol-putol na, no? Kasi mahaba po talaga. Dami talaga. Talagang gusto nilang patayin yung anak ko. Ang sabi nga nagkamali sila ng binangga, no? Nagkamali. Akala nila pangkaraniwang tao lang yung sinaktan nila. Hindi nila alam na meron palang tatay na katulad ko na manggagamot, no? Ang alam nila kasi manggagamot sa probinsya lang. Yun ang alam nila. Doon sila nagkamali. Kaso nga, lahat ng nanakit nga rito sa anak ko, ang dami pala nila. Yung mga espiritu sa sementeryo, ang dami noon. Mga namatay na walang katarungan, mga namatay, kaya tinawag silang maligno. Kaya maigsi ang kanan na maigsi. Ang engkanto kasi, pag sinabing engkanto, maigsi po kaliwa. Kaya maigsi po kaliwa, no? Pag engkanto. Kaya malalaman ko sa tao kung ano ang gumagambala, kung tao ba o engkanto. Yan guys. Ang naman sa elemento, ang hindi ko ba talaga ang elemento, no? Ang elemento, hindi ba ang alam natin ay apoy, tubig,
hangin, lupa. Yan, elemento. Ano? Elemento tawag dyan, no? Hindi ko alam kung ano yan. Ang siguro yung mga ganyan eh, sa sakuna, no? Ang mga elemento, sa sakuna yan eh. Sakuna, sunog, baha, yan, tubig, no? Yung apo, hangin, yung ipo-ipo, yung bagyo na tinatawag, ano? Yan, tubig. Yan po ang elemento. Ano? Iba talaga ang maligno sa engkanto. Yan, at yung impacto. Magkakaiba sila, guys. Okay, guys. Kasi nga, guys, nung naggagamot nga ako, no, kaya na, tawag dito, na-copyright. Pasensya na po kayo, na-copyright po yung aking video, ano, yung video ko sa YouTube, na-copyright. Kaya ginawa ko, dinelete ko na lang. Doon ko na lang ipinaghati-hati sa Facebook. Doon ko na lang po siya isinare o ipinasa doon sa Facebook, kahit hati-hati, no, para mapanood lang po ba ng aking mga viewers, no? Kasi ayaw pa pumayag, may sounds eh. Ano ba malay ko diyan? 'Di ba? Na-copyright ako. Ang dami kasing kantang yung lumabas doon, yung mga kasalanan ko ba 'yun? Kailangan pigilan ko 'yun. Ginagamot ko yung anak ko. Copyright, di ano pa gagawin ko? Delete na lang natin, no? Doon ko na lang sa Facebook din nila. Kasalanan kasi nang gamot ako, wala pang tugtog, hindi pa dumarating yung karaoke inarkila nila. Nasa kalagitnaan ako ng panggagamot ko. Tapos maya-maya biglang nagkaroon ng kantahan. Malay ko ba doon? Mapipigilan ko ba 'yon? Hindi sa sinisisi ko YouTube. Tapos ngayon copyright, 'di ba? Ano gagawin ko? I-delete ko na lang. 'Di ba? Copyright eh. Hindi ko nga rin magawang kumanta dahil lang copyright. Diba? Hindi ko naman, may mga sinasagutan pa kasi para yun ang pinaka talent mo, diba? Yun ang i-vlog mo. Kung kanta ka lang, ganoon. Hindi, ito na ako eh. Nandito na ako sa pagmumutya, hindi ko alam na pala, no? Ayun, hindi ko alam na may sounds. Kaya na-copyright ako, binura ko na lang. Guys. Ang pinang ko lang doon sa anak ko, ito guys, pandakake, no? Pandakake, guys. Kulang tayo na isa. Kikita nyo po ba, guys? Yan. Kasi maraming pandakake dyan. Yan eh. Nakikita niyo po ba? Ayan, guys. Ayan. Napakalit lang po niyan para magsisigaw yun, no? Siguro kung iipit ko to sa daliri nyo, sisigaw ba kayo? Diba, guys? Napakalit lang niya. Dalawang ganito, iniipit ko doon sa daliri. Ng paa, ha? Sa paa. Dito, sa ganun, no? Inawakan kong ganun. Ayan. Yan lang po iniipit ko. Ayan, guys. Napakalit lang po, no? Ayan. Kaya magugulat kayo, lintik ang hiyaw eh. Gabuhok lang, guys. Pero bakit siya magsisigaw ng sobrang sakit, no? Yan. Tapos yun, ang dami. At bali pinagpahinga ko muna siya, tapos sige, kain para lumakas yung katawan, no? Pinagano ko muna siya. Sige, tapos nung kaya na uli ng katawan niya, kasi isinusuka yung pagkain eh. Pero nung nagamot na nga, hindi na isinusuka yung pagkain. Yan, guys. Bali nung nakapagpahinga na siya, tuloy na naman uli kami. Kumbaga, lumipat ako ng pwesto. Dinig pa rin. Kumbaga, lipat kami doon sa kwarto ng anak ko. Sa kwarto nila King para hindi marinig. Wala rin, dinig pa rin yung yung sounds. Kaya sabi ko, wag na, hindi ko na ipasa sa YouTube. Hindi ko na i-YouTube yan.
Ayun, naawa nga ako sa anak ko. Yun guys, bali ano. Kaya nga, sabi ko, baka mamaya nag-aarte-artihan lang to, pero hindi. Baka mamaya, sabihin nyo nga, setup. Pero hindi guys. Hindi ako magpapakahirap sa ganyan lang sistema. Ang inaano ko lang, magamot ko yung anak ko, payat na siya na ano talaga, suka tae. Mag ilang araw, 2 araw, walang tigil yun. Tapos pinipilit lang kumain. May parang pakiramdam niya rin may nakabara dito. May nakabara na hindi niya maintindihan. Na pag kumakain siya, pinipilit niya kumain, isusuka niya lang. Musuka lang siya. Yun. Yun yung sinasabi natin na ano na hindi lahat ng sakit ng tao ay nakikita ng doktor, no? Yun po yun. Pero ako po ay naniniwala sa doktor, kaya nga una kong dinala sa doktor. 'Di ba? Manggagamot ako, bakit ko inuna yung doktor? Natural. Kasi yun save yun kumbaga i-save pa yun save, no? Pero nung walang nakitang findings, no? Nung alam kong walang findings, kako ilabas na yan kasi walang findings, no? Ilabas kagad. Pagkalabas nun, tsaka ko binanatan ngayon. Aring-eng sa sakit. Sigaw ng sigaw. O, edi inipitan ko lang nga nito, guys. Ito lang inipit ko dyan. Yan, ito lang inipit natin dyan, guys. Lintik ang pilipit sa sakit. Sa daliri. Nako, ang sakit nga sa tenga pag sumisigaw. Ayun, guys, bali, dinahuli ko na. Hingi tayo ng basbas para patayin yun, ano? Nung pinatay na. Maya-maya, huli-uli ako ng isa. Abay, ang dami pala nila. Hindi lang pala sabi. Marami sila. Marami. Hindi ko na nabilang halos lahat, no? Yung video, yung ba, hindi ko na binedyo yung iba. Sa dami kong pinatay na maligno. Maligno yun. Pero yun lang kagandahan. Tinatablan sila. Kung ano ka, totoong ano ka ha, totoong albularyo ka o manggagamot ka, mapapatay mo. Kayang-kaya. Kasi sila kampo ng demonyo, no? Hindi na sila para magbabago pa o hindi mo na sila pwedeng patawarin pa. Talaga matik, papatay mo na sila. Hindi katulad na Encanto, pwede mo silang patawarin, no? Yung pag nahuli mo sila, pwede mo silang palayain o malis ka dyan, huwag mo nagabalain to ha. Pwedeng pagsabihan ng ganon. Pero ang maligno ay hindi. No guys, sana naintindihan yung mga ito ay para sa mga naniniwala lamang sa pang-spiritual. Diba guys? Ngayon, iba naman kasi hindi naman naniniwala, no? Hindi naniniwala. Ang isa pa, nung nanggamot nga ako sa Mindoro, isang buong barangay yon, puro ang nakatira ay puro iglesia. Guys, iglesia. Siguro ilan lang kaming Katolikong napunta doon, ako tsaka yung kasama ko. Yan, bali kami Katoliko, no? Yung isa si Mare, born again ata yun. Pero yung ginamot ko doon sa Mindoro, no? Ginamot ko sa Mindoro ay iglesia sila. Iginagalang ko sila at iginagalang nila ako bilang Katoliko. Okay, hindi namin binabasehan kung anong relihiyon ka, no? Yung ganito, ang sinabi ko lang sa kanila, kaya pumayag sila igamutin ko, ano, maniwala po kayo sa hindi, yan po ay nakukulam, no? Ganito lang po yan. Isa lang po ang ating Panginoon Diyos, ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ganun lang, isa lang po ang sinasamba natin. Isa lang. Hindi po ba? Isa lang ang sinasamba natin, ang Panginoon Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tama, sabi niya ganun. Sige po, gagamutin ko. Ginamot ko, no? Nung ginamot ko, pinatay ko yung mangkukulam eh. Mga kinabukasan, namatay din sa kapitbahay. May namatay sa kapitbahay, no? Hindi na ako pero may nagpunta doon, parang mukhang mangkukulam pa yata. Tinatanong ko sino daw ang nanggamot. Paano nila naramdaman na may nanggamot doon? Doon yun ang pinagtataka ko. Paano nila nalaman na may nanggamot doon?
may gumamot dun sa ginamot ko. O, di ba? Paano nila nalaman? Nagpuntahan dun. Inaalam ko sino yung gumamot daw dun sa babaeng ginamot ko. Hindi ako nagpakilala. Hindi nagpakilala. Ang napagkamalan yung isa si ano. Kala yun ang nanggamot. Hindi ako nagpapakilala manggagamot. Pinuntahan. May nagpunta sila, yung namatayan sila dun eh. Namatayan sila eh. Pinatay ko lang yung mangkukulam, may kapitbahay lang halos. Yung guys. Pero ayoko magbanggit ng no. Pero yun, ang sinasabi ko nga, ang pinupunto ko, no, wala po sa relihiyon. No? Wala po sa relihiyon. Kahit anong relihiyon ka pa. Ako, dami ko kaibigan, puro saksi ni Jehovah. Ang kapal nga nung mga babasahin ko, ganyan kakapal yung kabibigay sa akin. Dahil marami akong kaibigan. No? Saksi, born again, dami kong kaibigan born again. Kapag kala Nani Bibin, mga born again yan. Di ba? Pero ako, basta ako, sinasabi ko, Katoliko ako dahil dito na ako namulat, simula pa. Ang tanong ko nga, ano ba unang relihiyon? Ang tanong, ano po ba ang unang relihiyon? Bago nagsulputan yung mga sekta na yan. Di ba ang Katoliko? Nilo Vicentos, 47, ba sabi ni Lola, bago dumating ang mga iglesia dito sa Pilipinas. Kaya mas nauna ang Katoliko kaysa sa iglesia. No, tandaan niyo po yan. Totoo naman yun. Kaso nga lang, ang mga Katoliko noon ay mga mangmang sa aral ng ating Panginoon Diyos. Mangmang. Ako nga, mangmang ako. Kailangan po natin maging humble, magpakumbaba. Kahit sabi natin may alam tayo, pilitin pa rin natin magpakababa. Ako, ayoko makipagtalo eh. No? Yun sa akin lang. Pero tandaan ninyo, kahit anong relihiyon ka pa, anong sekta ka pa, tandaan nyo guys, isa lang po dinadasalan natin, ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Hindi yung amang, tres virtudes, yan kasi ang hindi po nila nalalaman, Nilikha ni Amang Pinito. Amang Pinito kaya ang pinakamataas talagang medalyon ni Amang Pinito, so, totoo lang yan, Ang Amang Pinito ang unang lalang sa sandaigdig o sa lahat. Ang una sa lahat, no? Siya ang Diyos na walang hanggang kapangyarihan, ng Amang Pinito. Ang Amang Pinito ay siya ang ibig sabihin, siya ang una. Amang Pinito. Hindi yun ang pangalan niya eh. Ang pangalan niya ay Lamurok Milam. Lamurok Milam. Tataka nga ako, may gumagamit ng pangalan na yan eh. Banal na pangalan yan eh. Dapat hindi nyo ginagawang pangalan yan. Diba? Pasensya na sa tinatamaan, Pasensya na po kayo. Humingi po akong dispensa. Dapat hindi nyo po ginagawang pangalan yan. Lamurok Milam. Kasi nagpakilala ang Amang Pinito. No? Amang Pinito. Yan ang kaama-amaan o Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Sa kalahat-lahatan, siya ang una. No? Yung amang sinasabi ninyo, hindi nyo alam kung sino yung ama. Kasi sa binasa ko talaga, wala pong pangalan yung Diyos Ama. Kasi yan eh. Pero nagpakilala ang Amang Pinito ay Lamurok Milam. Yun ang pangalan niya. No? Guys, yun ang pangalan niya. Ngayon, yung Sagrada Familia. Guys, Sagrada Familia. Nandiyan yung tinatawag na Ama, Ina, at si Poong Jesus. Poong Jesus. Tandaan ninyo nilikha yan ng galing sa pawis ng Amang Pinito. Sa pawis pa lang yun lumabas yung Pamilya Sagrada. Tatlo yun. Pamilya Sagrada. Yung ama. Ang ama kasi wala binanggit ang pangalan eh. Ama lang eh. Isang ama, ng ina at ng anak, Diyos Espiritu Santo. Guys Kaya, hindi pa ipinapanganak si Jesus sa lupa. Hindi pinapanganak si Jesus sa lupa. Ay, Jesus na sa taas. Marami kasing nagtatalo-talo pa eh. Sa taas pa lang, Jesus na sila.
naglaban-laban pa sila, ha? Dahil hindi nila alam na kasi kailangan magpabautismo si Amang Pinito kay Panginoong Hesus. Ay hindi papayag ang Amang Pinito at siya naman sa kanila sila nanggaling eh. Pawis lang nga lang sila eh. Yung ama, yung ina at yung anak na si Panginoong Hesus. Oh guys, so, yun yung Sagrada Familia. Naintindihan niyo po ba? Sagrada Familia. Yan yung pinapaliwanag natin. No. Kaya hindi sino bang ama? Kaya magtatanong kayo, sino bang amang sinasabi ninyo? O hindi niyo po alam ano. Kasi ang ama talaga na yun parang lolo na, ganun. Amang Pinito. Amang Pinito. Ibig sabihin siya pala ang una. Kaya tinawag siyang Amang Pinito. Yung pala yun, siya ang una. Amang Pinito, siya ang una. Hindi yun ang pangalan niya. Yun ang tawag sa kanya, Amang Pinito. Ibig sabihin siya ang una. Yung pala ibig sabihin, siya ang unang hari. Siya ang unang salita. Siya ang una. Tapos ang nagpakilala ngayon siya. Dahil nagpakilala siya si Lamurok Milam. No? Lamurok Milam pangalan niya. May pangalan din siya katulad natin tao. May pangalan din siya. Pero doon ka magtataka. Doon sa nilalang ni Amang Pinito na Sagrada Familia, nilalang yun eh. At pawis nga lang eh. No? Nilalang. Naging sila, Pamilya Sagrada. Edi ama, ina, at ang anak na si Panginoong Hesus. Pamilya Sagrada. Di ba, guys? Ibig sabihin may ama. O sino yung ama? Hindi po ba? Sino yung ama? Pero wala pong binanggit na pangalan. Kaya wala pong pangalan yan. Ama lang po talaga siya. Oh, sige nga, mag-search kayo. Tingnan nyo kung ano pangalan ng ama. Diyos Ama. Wala guys. Walang pangalan. Basta Diyos Ama. Diyos Ina. Ang Diyos Ina ay si Inang Pinita. Inang Pinita. Tapos ang anak nila ay si Panginoong Hesus. Kaya timano, sa langit pa lang ay Hesus na, wala pa sa lupa, wala pa sa daigdig. Ay Hesus na. Ano po? Kasi yung mga libro o mga babasahin yan ay hindi isinama dito sa Biblia natin, Hindi isinama. Kasi lalong maguguluhan sila. Ganun po guys. Dahil bali ang hindi isinaling yung hindi pinayagang isali. 100 plus na babasahin pa. O Bible. O babasahin pa. Bali hindi pa naisama sa Bible. Kasi sabi nga nila, yung nasa Bible na yon, hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Kung anong istorya nun, yun na yun. Pero kung tutuusin po talaga, kulang po talaga yan. No, kung tutuusin, kulang yan. Hindi nga lang isinali yung ibang mga babasahin pa noon, hindi na isinali. Dyan pa nga lang sa Bible na yan, nagkakagulo na kayo, nag-aaway-away na kayo. Ano pa kaya idagdag nyo pa yun? Di ba guys? Yan lang. Bali, ganun guys. Yun ang sinasabi ko, sino po bang Diyos Ama? Tanong ko. Wala po pangalan ng Diyos Ama. Wala po. Naglaban-laban nga po sila eh. Pero yun wala rito sa Biblia natin ha. Wala po rito sa Biblia natin. Yan po yung istorya dun sa mga sinaunang libro. Yun bali, nag-away-away, naglaban-laban sila dahil gusto lang talaga ni Panginoong Hesus na mabautismuhan si Amang Pinito. Abay, hindi papayag yun. Bakit hindi papayag? Sa kanila sila galing eh. Bakit siya magpapabinyag? Kaya meron tinatawag na hindi binyagan. Hindi magpapabinyag yun. At siyempre, siya ang simula eh. Bakit siya magpapabinyag? Pero, ang nangyari, para maging si Panginoong Hesus, sinunod na rin nila, sinunod na lang na si Panginoong Hesus ay bautismo. Pero nung nagising sila, na malaya nila, nasa ikapitong palapag ng langit. Isipin nyo, ikapitong palapag ng langit. Ilang susun na langit, Nandoon nakapwesto ang Amang Pinito.
Kaya yun ang pinakamataas talaga, ano, Amang Pinito. Hindi naman pala pangalan yun na talaga yung pangalan ng tao, yung Amang Pinito. May ibig sabihin yun, ibig sabihin niya, siya ang una. Siya ang una, kaya Amang Pinito. Ang pangalan niya po ay Lamurok Milam. Kaya nga po dun sa kwento, nagpakilala siya. Ang pangalan niya ay Lamurok Milam. Pangalan niya po yun. Hindi po ba? Pero yung dito sa atin, kung may mga nakabasa nga ng ganyan, no, ano, ginawa nilang pangalan nila. O itinawag sa kanila. Dapat hindi. Igalang natin, irespeto dapat. Pasensya na po sa tinatamaan. Ano po? Kasi may vlogger tayong kasama na ang pangalan Lamurok Milam, no? Pero yan po ay pangalan kasi ng Diyos, no? Ng Diyos, Amang kataas-taasan. Hindi po yung isang ama, ano, na kasama ng ng inang pinitat ni Panginoong Hesus. Yun yung Sagrada Pamilya. Kasi Ama, Ina, Panginoong Hesus. Ayan, mag-asawa yun eh. Mag-asawa yun eh. Ama, Ina, Panginoong Hesus. Sagrada Pamilya. Ibig sabihin may ama. Oh, ayan po yung ama. Ang tanong, sino ba yung ama na yan? Ano ba pa mga pangalan yan? Wala pong nabanggit na pangalan. Kaya, ama lang po ang tawag sa kanya. Ano po? Sana maintindihan nyo. Yan po yung usapin para sa mga, ano, hindi po yan sa usapin para sa Bible. Ano po? Iba yung sa Bible kasi. Yan itinala na rito. Ang mga nagtala niyan ay mga santo. O mga San Juan, San Pedro, yung mga naatasan na magsulat. And guys, pero itong mga ikinikwento, binabasa ko sa inyo, ito hindi isinali. Guys, kasi maguguluhan pa kayo. Ano guys, ito ano lang, nabasa ko lang din lang naman, no? Hindi ko naman sinabing maniwala kayo. Ano po, hindi ko kayo pinilit na maniwala. Pero yun po ang tunay na hindi ko naman sinabing paniwalaan nyo ako. Di ba? Ito po para sa mga taong yung naniniwala sa mga gantong usapin. At yung kung hindi naman, ay manahimik na lang. No? Okay guys. Maraming salamat at mahaba na rin itong aking vlog. Siguro mamayang gabi o sa susunod na vlog ko, ipapakita ko yung aking mga gamit. Baka may mapili kayo. Tulong na lang po para sa akin. Kung may mga kursanadahan kayo doon sa ilalabas kong gamit ko, pansarili ko po to, matagal na po sa akin itong mga gamit ko. Kung may mapili kayo, pwede nyo limusan. Sige, sa mga kung magkano po ba ang kaya nyo, pwede natin pag-usapan hanggang sa kung gusto nyo, tulong nyo na lang para sa akin, no? Dahil kailangan ko po talaga ng ng pang bigay-bigay man lang doon sa amin, no? Kahit dito sa akin. Okay. Maraming salamat po, no? Shoutout po sa Luzon, Visayas, Mindanao na mga nakakakilala na po sa akin. Lalo sa mga ginagamot ko online, no? Yung mga nagamot ko online. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat sa mga ka-vlogger natin na yan, sila Kyle Mucha, yan mga natin dito. Ating mga vlogger, no? Ito magpapadala sa akin ng langis. Si Bongski, salamat sa ipapadala niyang mga gamit din, no? Binasbasan din ako niyan. Okay, shoutout sa kanya kay Ray. Okay, Ray, oo. O shoutout din sa mga vlogger natin diyan, sa mga kasama natin kay Tabs. Okay, shoutout. Okay, yung mga siyempre, special sa aking idol, mag-hunting ka para dumami uli ang tao mo. Hunting. Kasi inabangan din nila kasi gusto nila yung yung nakikita yung mga hinahunting nating mga mutya. Bali, humihina pa. Ako, humihina talaga ako dahil hindi ako nakapag-hunting. Wala silang makikitang bagong mga tawag dito, kakaibang mga mutya. Kailangan natin mag-hunting, no? O makakita man lang sila ng mga tanawin, o ilog man lang, o dagat man lang, o gubat man lang, o bato man lang. O guys, kaya kami humihina din kasi inisip din namin yung pupunta namin, minsan walang budget. Kaya hindi ako makapag-hunting. Wala po tayong budget. Kasi hindi kung pupunta tayo sa isang lugar doon, kahit walang pera, pwede. Hindi. Gumagastos gasolina, pagkain, merienda, no? Minsan may binabayaran ka doon sa lugar na yun para makapasok ka lang. No?
Ganun po yun. Kaya kailangan pa rin po ng budget. Kaya mahirap po basta hindi makapag-vlog o makapag-hunting. Yan. Gusto kong pumunta ng Mindoro, hindi ako makapunta ng Mindoro kasi kailangan mo ng pangtawid ng dagat. Kailangan mo sumakay ng 'di ba? Ng barko para makatawid ka papuntang Mindoro. Kasi doon ko lang makakuha yung mga mutya-mutya, 'di ba? O dito sa Zambales, mga ganyan. Siyempre hindi naman basta lang tayo pupunta doon nang wala hindi tayo pupunta doon nang walang pera man lang, 'di ba? O pang madudukot na pera o sa bulsa natin, kailangan meron tayong budget. Kasi hindi naman pwede yung budget natin papunta lang doon, pabalik wala na, hindi na tayo makakauwi. Kailangan po back and forth, kailangan meron tayong perang dala. Okay guys, maraming salamat lalo sa sa iba't ibang panig ng bansa. Shoutout po, Maraming salamat. Okay, pagpalain po tayong lahat at gabayan. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po.